Balik tayo ng DRT Bulacan. Kwento ko sa inyo yung pangalawang beses namin mag-route papuntang Mount Tingkugan. Hindi lang natin kasama dito si Chong Waliwa at saka yung kaibigan ni Kuyang Makoy. So marami na tayong kasama dito. Kasama natin dito si Jose, si Pulsus Lodi, si Haji, Sakare, si H Adventure. So sila yung makakasama natin dito sa pangalawang pagkakataon. Maraming salamat sa pag-click at panonood ng video ko kung nandito ka sa unang pagkakataon. Sana mag-stay ka, sana mag-enjoy ka, at sana may matutunan ka dito sa video na ipapakita natin. Tuwing nagra-ride kayo, meron din ba kayong tagline na ginagamit? Sa araw na to, ang tagline o sikat na tagline na ginamit namin dito yung lokohin mo sarili mo. Nang ibig sabihin dito, nangangahulugan na magiging budol tong araw na to. Hindi naman to multi-day pero parang ganun to. Kumbaga ginawa lang namin compact. Iikutin natin yung 3 bayan sa Bulacan. Magsisimula tayo sa Norsagaray, patawid ng Angat hanggang iikot ng DRT Bulacan. Babaybayin natin itong 3 probinsya sa pamamagitan ng mga ilog route. Mahirap yung mountain route kasi nakabisikleta lang tayo, kaya dito tayo dadaan ngayon. Mountain route dito yung dumadaan sa may Matiktik Bridge papunta ng Kabayunan National Road. So ito yung pumupunta ng hilltop paikot ng Angat Dam. Ito yung route ng sikat na Kabayunan Loop. Mga kuyang, disclaimer lang din to ha. Hindi kami mga professional dito, kaya hindi nyo dapat sineseryoso din yung marami sa sinasabi namin dito. Ang gusto lang namin dito yung may mapulot kayo sana na magagamit nyo din at may inspire kayo na ganito, itakal nyo din yung mga challenging na route na makikita natin sa paligid na malapit lang sa Metro Manila. Marami rin kayong makikita dito sa video ko na magbubushwalking tayo. Literal kasi dahil yung mga daanan hindi siya talaga dinadaanan madalas. Marami rin sa mga video ko dito nakita nyo na sa mga post ng mga kasama ko dito. Tulad na lang ng post nito ni Kuyang Haji Sakare. Muntik nang sumakabilang buhay dito si Kuyang Makoy dahil nag-overshoot sa pababa na yan. Hindi ma-justify ng camera niya dito pero sobrang taas yan. Halos mga 30% o higit pa yung gradient niyan, kaya nakakatakot yung lusong na yan. Hoy gago! Overshot ka na! Raulo! Oh! Tigas kasi yung gulog mo! Oh, tayo na! No. Tay ka pa, tay! Raulo ka! Nag-overshot ka na! Na-inspire ako gumawa ng mga challenging route na napapanood ko sa YouTube. Isa sa mga challenging route na napanood ko dati dito kay Kuyang Haji, yung Mount Tingkugan nila. Kaso yung version nila, yun yung galing sila ng Matiktik. So inakyat nila yung sementadong kalsada papunta ng Kabayunan. Grabe yung gradient na yon, mauubos kayo dun pa lang. Yung Mount Tingkugan, paakyat, patagos ng DRT, hindi rin biro yon. Kaya ang plano ko dito, i-reserve ko yung lakas ko at doon na natin dadalhin. So puro ilog gaming yung dadaanan natin. At yung mapapakita natin dito is talagang breathtaking yung scenic route na to. Maraming salamat sa nagturo sa atin dito 7 years ago. So maraming salamat sa nagsama sa atin, si Kuyang Palabra. Invite to ni Kuyang Kaka ng MBU. Medyo madugo yung last recon ride namin dito. Talagang muntikan kami maubusan nila Kuyang Francis Alba at ni Chong Waliwa dito. Buti na lang talaga yung kasama ni Chong Maki, yun yung talagang nagsalba sa amin dahil siya yung nag-scout para sa amin upang makita yung trailhead paakyat ng Sitio Coral uli upang matunton tong 24 River na lusot ng Kabayunan. Ingat. Ano lang yan, yung ligaw na bato. Ligaw na bato lang yan. Medyo bumubulwak. Tumalsik sa tuhod niya yung bato. Pag ano ko, ayan po, may laing na po yung tuhod sa Francis. pinapaano natin yung dinubuan. Biglang nagkaroon ng gulay. Kailangan tayo. Gata na lang kulang yun ah. Gata na nga lang eh. Pag nasa trail ka, talagang
Ayan ang mga alternate na mga gamot eh. Kinuha niya, ito. Yan. Sa juicy fruit. Juicy fruit ka yan, pre. Sa juicy fruit ba yan? Effective. Ano sa Google ako ng pangalan ng damo na yan. Basta kanina yung kanin ni Francis. Baka mamaya may mangyari na naman. Dalhin na natin yan. Babaunin na. 7%. Buti ka mo, hindi ka sumandal sa akin. Dalawa kami na Nakadikit ka ba sa likod ko? Gago, magkatabi kayo. Tinulak ka, pre. Nakita ko yun, lala. Ano lang hindi ka kasi tumukod. Di pagtukod ko kasing ganun. Nakita ko nakaipit na yung ano. Tumukod naman kaso yung tuhod yung Tukod naman yung tuhod. tuhod. Ganda dito, oh. Parang hangin. Naman dito, hangin. Teka lang muna, Charge! Asa na kami? Ilang ilog na kami, medyo hindi na namin nabilang. Nilagyan na namin ng betadine at saka hinugasan na ni Francis yung sugat niya pero ayaw tumigil ng dugo. Talagang tuloy-tuloy tumatagas yung dugo. So sabi ko, alam ko kung ano yung gagamitin natin dito sa paligid natin na para malakas na mag-bind dun sa dugo niya at hindi na tumulo yung dugo dun sa tuhod niya. So nilagyan ko ng dahong gamot na ligaw dito sa sa paligid ng nakikita dyan sa ilog, kaya nagtatawanan kami doon. Medyo late upload na itong video na ina-upload natin ngayon dito. Bandang April month ito, so sobrang init na yung weather natin dito. Hindi na advisable yung biking at saka yung mga ganitong klaseng cross country dahil mauubos ka. Pero sa kagandahan ng route na to, itong 24 River at saka yung Sitio Coral Trails, talagang mapuno siya. Huwag ka lang talaga magkakamali ng mga liko dito kasi kung hindi talagang doon ka mapupunta sa talagang magbubuwis ka. Almost perfect timing yung pagdaan namin ngayon dito kasi halos sumupa na yung ilog at hindi na malalim yung tubig. Although na sobrang lumot yung mga part kung saan dumadaan yung tubig sa daanan, kaya medyo talagang tricky. Yun nga lang, nadali talaga si Kuyang Francis. Tingin ko baka sobrang bilis at excited yung ginawa niya. Kaya natakot siya at napapreno nun. Kaya yun, nag-slide yung harapan ng gulong niya. Disclaimer uli ha, hindi ako professional, opinion ko lang yon. Ako yung nagbibideo nito, kaya ako yung title ha. Yung last recon ride namin, dito rin kami nag-picnic noon nila Chong Waliwa. So dito yung nagluluto si Chong Waliwa noon. So dito rin kami nag-lunch kasi talagang laspag na at sobrang init na ng time na to. Pero maaga tayo dito kasi tingin ko parang bago mag alas 12 ng tanghali itong lunch namin dito. Unlike nung nakaraan, talagang mga bandang alas 3 kami nakarating dito sa park na to. Rice at saka isang pansit. Yeah, ating lunch ngayon. So dito, ito ang ambience. Hey. Iba-iba tayo ng kuhin ng kain, ah. Ito pala yung ito pala yung gamot mo, Francis. Kay Kuyang Bay ko lang nalaman. Sabi ko nga, huwag ka papayag hanggat hindi nginunguya ni Kuyang Bay. Kuyang, pwede ba ipunas yan? Pwede naman siguro. Oo, pwede. Ano yan? Init. Madugo din itong 24 River Crossing. Halos higit o kulang na 3 oras yung pagbabay bago kami dumating dito sa prominent marker na nagdi-divide papuntang Hilltop at Kabayunan. Buti na lang mapuno talaga, kung hindi wasak ka dito. Lokohin mo sarili mo. Marami ng bahay ngayon dito. Dati ang tindahan lang dito. Yan dyan sa school. Sa ano. Minsan napapaisip ako,
at nagtatanong sa sarili kung bakit ako nagra-ride sa ganitong mga klaseng lugar. Dahil ba dun sa challenges na hirap puntahan o bragging rights para sa accomplishment? Dito na tayo ngayon sa part ng trail na hindi ko pa napupuntahan. May halong kaba at alinlangan ng nararamdaman ko ngayon. Pero na-overwhelm siya sa maraming kadahilanan na nararanasan ko nitong mga oras na to. Gusto ko ma-experience yung purpose na pagra-ride. Gusto ko makita yung mga itsura nila habang binabaybay namin itong kalsada na bago sa aking experience. Yan eh. Parang lahar yung hangin. Parang Boracay ah. Hindi madaling puntahan itong nakatagong kagandahan, yaman ng Bulacan na matatagpuan dito. Mapalad ako bilang dayo ang ma-experience at maibahagi sa inyo itong nakikita ko at nararamdaman ko sa mga oras na to. Hindi kayang i-justify ng camera sa nakikita nyo ngayon sa nai-experience ko habang binabaybay itong lugar na to. Maraming salamat sa kuha mo, Kuyang Haj. Ito yung mga dahilan kung bakit ako gumising ng mas maaga kanina. Ito yung nagbibigay sa akin ng gana at magpatuloy sa buong linggo dahil may inaasahan ako gagawin ng weekend. Gusto ko magkaroon ng meaning yung buhay ko at value yung araw-araw at oras na binubuhay ko. Hindi lang sa pagpapalakas ng isipan ko at ng katawan ko. Uli! Sarap! Ang laki nun ba? Mamalik ka dyan, nakalabas ka na eh. Sarap dito guys. Agas ang trail. Oh, hangin. Maganda ang tinatakbo ng oras namin sa mga araw na to. Halos nasunod yung tansya namin sa in-between na point na inaasahan namin. Kaya lang, naplatan si Kuyang JR. 2 beses niya at pinatsian yung reserba niyang interior dito dahil hindi namin makita kung nasaan yung butas yung nagpapasingaw ng gulong niya. Halos 2 oras kami doon. Pagkatapos nun, narinig kami habang bumabaybay kami dito sa trail na parang pumuputok at nagbabakbakan. Kinakabahan kami, akala namin ito na yung mga video na napapanood namin na may nagbabarilan sa kalagitnaan ng kabundukan. Ayun pala, meron nagkakaingin, nasusunog yung puno ng kawayan, nagkakaroon ng air pressure sa loob ng buho, kaya pumuputok ito habang sinisigaan. Bumagsak yung buong puno ng kawayan sa daanan. Nahirapan kami lumusot dito kasi hindi talaga makikita kung saan ka po pwedeng iikot. Maaari mo lang gawin talagang umilalim dito. Nakakatakot naman umilalim kasi nasusunog yung tagiliran ng puno. Alam mo parang masusunog ka. Mainit yung gilid kaya nakakailang itong lusutan. Matagal namin pinag-isipan kung lulusot kami dito sa kabila. Buti na lang nauna sila Kuyang Haji. Sila yung unang nagbuwis dito. Kaya lang, ito nga lang, napagtripan naman tayo nung tayo din yung lumulusot na sa ilalim ng kawayan. Ito na po yung mga kawayan, pwede na ito dito. Matakot, lalo na nagtutumba. Mas umapin ka yan siya. Ito yung isa sa mga nagustuhan ko sa pag-ride sa mountain bike. Pwede mo siyang ihambing sa iyong buhay. Maraming mga kondisyon na maaaring mangyari at magpalihis ng direksyon mo. Pero alinman sa mga ito yung pipiliin.
sigurado isa lang din ang iyong mapupuntahan. Na hindi natin hawak ang ating kapalaran. Malaya kang piliin ang linya na iyong tatahakin. May kapupulutan kang aral sa mga taong nasa harap mo at nasa likuran mo na sumusunod sa iyo para makapagpatuloy din sila sa kanilang mga tadhana na idineklara para sa kanila. Ayos, nakatawid tayo. Kala ko ba tubig lang? Pati apoy ba? Pati apoy na rin. Sama na rin. Wala na lang, mag-skydiving tayo eh. May ganito pre. Ayop. Usapan, bike lang, tsaka may konting akyat. Walang apoy. Nakausok. Biglang lumabas si malakas ah. Susunod si Maganda. Susunod na si Maganda. Ito na si Maganda. Ina, rutang ina pa. Naging binto kayo ng rutang ina ha. Rutang ina pa. Gusto nyo pa ha? Tayo na, daan tayo sa mga kaingin. Wala, luto na. Wala, luto na. Ay, sa kanan pala. Sa kanan ba? Ay, pinagabay. Uy, kasama ba yan sa pagbabike, oy? Para kasi ko na sino yung sa kawayan pre? Si Malakas. Si Malakas. Ikaw pala si Malakas. Si Malakas. Yan, susunod si Maganda. Susunod na si Maganda. Susunod si Maganda. Maganda. Ay, may aso eh. Oh. Sinigurado namin na wala nang susunod dito sa ano to. Ano sa ilalim, sa likod. Pinag-isipan pa yung susuong. Pagkasabay kayo? Oo. Namin buhatan eh. Pero hindi namin alam na may ganito. Lagyan natin konting recados. Ito yung garnishing, no? Pagligpas na naman tayo ng tao dyan. Malalakas na yung mga binudol, no? Mukhang nag-ensayo na. Nag-timberland na sila ron eh. Lagi na nag-timberland eh. Dito na kami sa Kabayunan Wet Route. Wow, 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 wow! Ge, bitaw! Ge! Sakto! Dati hindi yan semento. Habang lumalapit kami sa bundok ng Mount Tingkugan, yung nakikita ko sa paligid dito ay mahirap ihalimtulad. Nakaukit sa magkabilang bundok yung dinadaanan namin dito. Malambot yung lupa, malabuhangin. Pino ito at parang pulbos. Puti siya. Hindi ma-justify ni camera dito na parang orange. Pero talagang maputi siya na parang Boracay yung sand niya. Luntian ng mga puno na tumutubo sa mga bundok. Magkakaiba siya ng klase at hindi sila pare-pareho. Malamig ang simoy ng hangin kahit na sobrang init at tirik yung araw. Napakaganda ng lugar. Nandun si Jerong sasabit ng mamok. Naligo na si Kuya Haji. Sarap. Sarap.
Wala, pag yung short mo, babasarin yan. At magiging bihira na rin ng mga tao na may encounter nyo habang binabaybay nyo yung papunta ng Mountain Kugan. Konti na rin yung mga kabahayan na nakikita namin sa gilid ng kalsada. Umaasa ako dito na sasabihin sa akin na ito na yung huling tindahan na po pwede mong pagbilhan ng tubig. Pero hindi ko inaasahan na yung huli pala na tindahan na po pwede kong pagbilhan ng tubig ay nandun sa Kabayunan. Umaasa ako dito na may bahay akong madadaanan at maihingan ng tubig. Pero talagang napaka bihira ng mga bahay o mga tao na makikita mo dito sa lugar na to. Buti na lang sa hindi inaasahan bago kami umakyat sa Mountain Kugan, may nag-iisang bahay na may tumaagos na tubig. Oo. Satisfying pa rin sa cravings. So, isa na namang micro-adventure yung gagawin natin ngayon. So, dito na yung kasama natin yung Bupalo. Okay. So, ang ganda oh. Napakaganda ng lugar. Napakaganda ng lugar. Hindi ko na maalala kung sino sa amin yung nakapansin dito. Pero yung naalala ko sa kanya, may naririnig siya na parang umaagos na tubig. Walang tao yung bahay. Makikita mo lang doon, puro mga manok at mga baboy. May aso siya na nagbabantay pero tuta pa. Kaya maamoy yung tuta sa amin. Nakakuha kami ng tubig. Kaya maraming salamat. Parang milagro yung pangyayari bago kami umakyat ng Mountain Kugan. May dalawang peak na maaari mong daanan papunta sa tuktok ng Mountain Kugan. Ito yung isa sa route na po pwede mong daanan. Kung ikukumpara ko sa unang Mountain Kugan ko na nanggaling sa Sitio Bato, mas madali yung route doon. Mas madaling itulak yung bisikleta paakyat nung inaakyat namin yung Mountain Kugan. Marahil dahil mas maraming dumadaan doon ng mga enduro. Dito ang tanging masasabi ko, may daanan at makikita nyo at hindi naman nawawala yung daanan dito. Pero masukal dahil bibihira talaga siguro ang nakakadaan dito. Mangilan-ngilan lang ng mga lokal siguro ang umaakyat sa ibabaw. Hindi nila pinipili itong route na to, pero prominente pa rin yung makikita yung daanan dito. Malakwebang route na yan. Mararanasan mo dito na bubuhatin yung bisikleta sa iba't ibang klaseng paraan. Ilalagay mo sa balikat mo ng pahalang yung bisikleta. Hihilain ito ng mga halaman sa gilid mo. Ibubuhatin mong patagilid, pero sasabit naman yung rayos sa mga kahoy-kahoy sa gilid. Uy, naku, araw-araw 420. Sarap. Pata mo naman dito yung 420 mo, pre. Alas 4 kami pumasok dito, so hindi namin nagpapahinga. Ang matagal. Sabi sa'yo, Charlie, isang oras lang.
Hindi naman masyadong Makati din. Pero medyo. Ayan si Kuya Ponsus. Gumagalaw yung halaman, siya yan. Hindi yan, di baboy damo yan. Ayan yung daanan. Tapos ito tayo ngayon. Daanan. Oy! Oo. Daming nakalusot ngayon. Oo. Hindi naman masyado masukal pero medyo lang. Oo. Nasaan kami? Sa bundok Tralala. Bundok Tralala. Nahanap namin yung ibong Adarna. Swerte, hindi kami naiputan. Ganda oh, yung bundok. Sorry sa overexpose. Murain lang yung cellphone natin. Kami galing sa baba dyan oh. Kabilang bundok na yan. Sige, take lang kayo. Hindi nabalutan yung kanya. Rotoros niya ng daon. Baging. Nagkaroon na salad. Talagang ano. Baka may masugatan kasi sa atin yan. Kasi naganda ka. Hindi nalain. Saka ngayon salad. Vegetarian talaga kayo ha. Rebupal eh. Kupal oh. Parang hindi kayo umiinom ah. Tara, unti-unti. Magabilisan. Laki siguro ng sikada na yan, no? Laki siguro ng sikada na yan. Oo. Ano na dito sa taas? Oo. Kuyang, saan kayo galing Kuyang? Wala naman daan dyan sa baba ah. May bike pala dyan? May daanan pala ng bike dyan. Tapos marami tayo ano. Sa mountain po Mga tulak po kami pero hindi po kami adik. Taas na yan. Sarap, di ba? Ayun o. Yun lang. Ano masasabi mo? Ano masasabi mo, Chard? Putang ina, bupalo. Putang ina nyo. Wala kayong pakisama, hindi kayo sumama. Rutang ina nyo. Yan o, yan diskarte dyan o. Yan o, Chard o, yan. Ako mga professional lang gumagawa nito ha. Nagayahin fish lang. Hindi na lang, kunti na lang. Hindi pa ito yung fish. Ayan pa, di pa, ano pa. Mga ano pa, mga 20 minutes. mga 50 meters na lang. Yo, may bubuyog sa 50 meters. Diba? Ito na ang katuparan ng inyong mga pangarap. Pinabasbasan ko na kayo. Kaya ang play.
Yay! No. Kaya ba today? Girls? Kaya ba today, girls? Isa sa palatandaan na malapit na yung ibabaw dito yung wala ka nang makikita na mas mataas sa pwesto na kinatatayuan nyo. Pero sa lagay dito, hindi mo makikita yung pinakatuktok dahil hala mo na nasa ibabaw ka na, meron pa rin na itutulak mo yung bisikleta. Isa lang yung sigurado na malapit ka na kasi sa malayo, sa likod na banda, marami ka nang maririnig tulad ng mga motor o yung tunog ng enduro na motorsiklo na maririnig mo na sa malayo na alam mo na parting DRT na. Dahil sa DRT, maraming nag-i-enduro doon. Halos abutin ng 3 oras yung pagtutulak ng bisikleta. Makamit lang yung ibabaw ng Mount Tingkugan. Kung ikukumpara mo yung Tingkugan sa kabila ng Sitio Batu, halos 2 oras o mahigit pa yung oras na gugugulin mo para itulak yung bisikleta, maabot yung ibabaw o yung peak ng Mount Tingkugan. Sobrang sukal nung kalsada o yung trail. Matechnical pa yung mga rat na binutas na ng tubig sa pagdaan ng panahon. Parang hinihila ka habang binabaybay mo o habang binababa mo yung pababa ng trail ng Mount Tingkugan. Hindi ko matansya kung gaano kahaba ito pero sa aking palagay may mga 4 na kilometro yung solid na technical talaga na pababa. Pagkatapos nito, liliko kayo ng pakanan. So dito medyo malaki na yung kalsada at prominent na yung kalsada na dadaanan nyo kasi marami nang dumadaan ng mga enduro na motorsiklo na taga DRT Bulacan. Doble man yung pagod na naranasan ko sa pag-akyat sa Mount Tingkugan kumpara doon sa Sitio Batu. Pero yung kasiyahan at saka yung experience na makikita mo sa ibabaw ng Mount Tingkugan, para bang nasa Encantadia ka. Yung mga puno na pagkalaki-laki na nangangarap ka na sana isang araw talagang ma-preserve nila itong lugar na to dahil maraming mga pumapasok na tingin ko na mga hindi naman taga rito sa looban nitong national park na to at ginagawa nilang ulingan yung looban nito. Nauubos yung punong kahoy sa looban. Wala naman tayong magagawa din sa kanilang mga ginagawa sa looban dahil wala namang pangkabuhayan na maituturing na po pwede nilang pagkakitaan dito sa lugar. Sana man lang matulungan sila ng gobyerno na makita na sana may benepisyo na may ibibigay dahil may benepisyo din na ma-preserve natin kung ano man yung nasa loob nitong kagubatan dito sa Sierra Madre sa parte ng Bulacan. Hindi ko malilimutan yung experience na pababa dito dahil yun nga sabi ko parang may humihila sa'yo kung hindi ka hihilahin pababa ng bangin, hihilahin ka naman sa gilid dahil yung mga damo nakakapit dun sa RD mo, sa rayos mo, sa manibela mo. Talagang parang buhay yung loob ng kagubatan dito. Para bang ayaw ng kagubatan na pasukin siya. Nasasaktan ng kagubatan sa ginagawa ng mga tao na pumupunta dito. Alam mong may buhay yung kagubatan dahil nararamdaman mo yung pagkilos niya laban sa ginagawa namin na pagdaan dito. Hindi ka sa ano, sayang. Saan? Tara, daan. Palabas. Dati nalusong pa namin yan. Yan. Mayroong sobrang lalim na dinaanan na ng tubig. Grabe. So, papunta na kami ng mini Dubai. Galing kami ng bundok, Chalala. Ayun o. Sakit na na. Ganda ng city lights. Napakaganda ng city lights. Sa mini Dubai na kami. So, yan, trail.
Trail. Mahaba din itong rutang ito. Pwede kong ikumpara ito sa lumang Malasya. Bawasan mo lang yung part ng Apia na nakasemento ngayon. Ito yung parang panahon na yung Apia, yung hindi pa nakasemento, yung ahon doon. So mga 10% o 15% lang yung semento na madadaanan mo sa kabuuan ng rutan dito. Malaki ang pasasalamat ko sa mga nakasama ko dahil sa kanila hindi ko mabubuo na mag-isa itong rutang ito. Sa pagsama natin sa kumpas ng buhay, talagang hindi tayo mabubuhay na tayo lang mag-isa sa mundong ito. Kinakailangan natin ng kasama ng bawat isa para matuto at para makapagpatuloy. Katulad ng ginagawa natin itong pagbibisikleta, maraming mga naunang mga tao na bumuo dito sa trail. Kaya ako nalaman itong lugar na ito. Hindi dahil sa kanila, sa ginawa nilang pauna na pagpunta dito ay hindi natin ito mararating.